tips lang po mga kalaag, yung PCB valve or positive crankcase ventilation, maliit lang po yan pero napakamalaking epekto po yan ng makina nyo pag wala yan sa makina nyo at saka kinukundim nyo. Malaki po ang sira na idudulot niyan. Kaya kailangan po na may PCB valve talaga at saka kailangan talaga na nag-function yung PCB valve nyo. Baka akala nyo sobrang usok na yung tambutso nyo saka yung makina nyo, baka akala nyo na kailangan na i-overhaul. Hindi pa pala. Check nyo lang yung PCB valve nyo. Kaya malaki po talaga. Maliit lang yan pero malaki po ang epekto niyan. Yan lang tips nakin mga kalaag. Hey mga kalaag. Ayan, good morning mga kalaag. Ayan, salamat po. Salamat po sa Panginoon at saka nakabalik na po tayo ngayon. So ayan mga kalaag, pasensya talaga na ngayon lang ako bumabalik tayo sa sa vlog natin. Kasi sumasakit talaga yung balakang natin gawa nung may ginagawa tayo sa multicab natin nung una. Kaya medyo matagal gumaling mga kalag. Nayayay po tayo mga kalag. So ngayon, meron maraming nagtanong sa atin mga kalag. Saka yung mga bago natin subscribers talaga sa YouTube. Salamat po sa inyo lahat. Naka 200 plus na po tayo. Road to 500 na po tayo ngayon. Saka nasa 227 na po tayo ngayon mga kalag. Ayan, salamat po. Saka marami pong nagtanong ngayon sa nung nagmekaniko tayo nun. So ayun, marami pong nagtanong nung nag-timing po tayo sa multicab natin, yung how to proper timing crankshaft and crankshaft. Ngayon marami pong nagtanong na mga may multicab din na Suzuki F6A engine yung yung sasakyan din nila. So ngayon ang tinatanong nila si Bia Wing tsaka si James Arabia. Tinatanong nila kung nasan ba yung PCB valve, saan ba yan makikita at saka anong function yan, at saka yung isa yung sa spark plug, kung ano ang gagawin para hindi palagi maging busted yung spark plug. So ayan, yun ang yun yung talakayin natin ngayon. Saka papakita ko sa inyo ngayon, i-demonstrate ko kung paano at saka paano din ako maglinis ng PCB valve. Kasi yung PCB valve, importante talaga yan sa makina ng sasakyan natin, lalo na nung ng mga gasoline engine saka diesel engine din. Importante talaga yan sa makina natin. So yun mga napa-shout out, watch out. So ayan mga kalag, watch and learn. A few moments later. Hey mga kalag, ayan. So nandito na tayo ngayon sa ating multicab. Ayan. So ayan, kinuha na natin yung flooring sa multicab natin. Saka may magpa-shout out mga kalag. Ayan. What? Shout out. Shout out. Okay pa shout out line? Shout out ko. Shout out din ni Brindo. Shout out ni Brindo. Ayan. So ayan mga kalag. Nandito na tayo sa loob ng ating multicab. Ayan. So ayan, may nagtanong sa atin mga kalag, si Bia Wing. Ang tanong ni Bia Wing, nagdala talaga ako ng kodigo. Tanong ni Bia Wing, boss, tanong lang, saan nakalagay ang PCB valve ng F6A engine at paano siya tanggalin? Bala ko kasi papalitan, baka isa din sa dahilan ng usok. Saka may isa pa siyang tanong, boss, pwede ba i-condim na lang ang PCB valve? Ayan, so yan yung una nating sasagutin ngayon mga kalag. Ayan. So para sa akin mga kalag, hindi ko i-condim yung PCB valve kasi importante talaga yan sa makina ng multicab natin, lalo na pag malayo na yung nilalakbay mo. Kasi ipapakita ko sa inyo ngayon. Kailangan talaga itong PCB valve kasi yan. So ito yung PCB valve, yan. Nakatago sa ilalim kasi tinago ko. Yan, ito yung connection sa PCB valve, saka nandito yung PCB valve. Kasi itong PCB valve, ang gamit nito yung fumes na nanggaling dito sa carburetor natin,
intake. Ito yung intake pipe. Pag papunta dyan yung intake, yung gasolina. Paghatak mo, pupunta yung gasolina dyan, tsaka puputok yung yung spark plug, tsaka magpi-play yung barbula, saka yung piston niya. Pagkatapos dito sa valve cover niya, may mga matira niyan na mga fumes, yung mga singaw ng gasolina. Kailangan yan mga kalaag, hihigupin yan ng PCB valve pabalik dito sa intake, pabalik dito para mabalik niya yung fumes, masupply dun sa spark plug para ibo-burn ulit. Kasi kung mapapansin niyo, may malaki dito na hose. Ito yung vacuum niya galing sa air cleaner. Kailangan itong air cleaner, pag sira na tong vacuum mo, pag sira niya yung PCB valve mo, yung vacuum niya bubuga na yan ng hangin, tsaka yung mga existing na oil is papunta dito sa air filter, which is mali po yun. Kailangan po itong vacuum ay maghihigop po ito ng hangin. Hihigop po ito ng hangin papunta dito sa valve cover, tsaka babalik po dito yung mga fumes. Hihigop po yung hangin, hihigop po ito ng mga fumes, papunta dito naman, babalik naman dito sa intake, at saka ibo-burn ng spark plug. So yung proseso niya, hihigop ng hangin papunta dito sa valve cover, saka bubuga dito ng hangin, hihigupin naman ng PCB valve papunta dito, pabalik sa intake para i-burn sa spark plug. So yan yung process niya. So kailangan talaga buhay yung PCB valve niya, PCB valve mo, para yung proseso niya yan, pabalik lang talaga yan nandun talaga, kasi isa yun sa magbibigay ng power sa makina mo. Tsaka kasi noon kasi yung pagbili ko nito, kinundim na nila, pagkatapos bubuga na dito ng yung mga existing oil, yung air filter housing ko is nag-aasiti na. So which is mali po yun, di po yan tama. Kailangan maghihigop po ito ng hangin, higop po ito ng hangin papunta dyan. Tsaka kung malalaman mo kasi yan, pag kinundi mo to, bubuga na yan ng hangin dito. Which is mali po yun. Kailangan function po to para maghihigop po yan ng hangin, mag-vacuum, babalik po dito sa PCB valve, tsaka ibabalik niya sa intake para i-burn sa spark plug. So ayan mga kalag, kailangan talaga buhay yung PCB valve nyo, kasi yung proseso naging kumbaga nag-circulate lang yan. Oo, kasi para yung mga fumes na hindi na-burn lahat ng spark plug ay ibabalik doon sa intake para i-burn ulit, para hindi rin malakas kumain ng gasolina. Yan. So ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano i-check yung PCB valve, o nabuhay pa ba or pwede pa bang magamit. At saka i-check din natin kung paano maglinis. So ayan, yung ipapakita ko sa inyo na tools na kailangan nyo. So ayan, meron po tayo ditong gas. Kerosene ha. Gas talaga kasi ito sa amin. Kasi kung malalaman nyo, kung hindi nyo lang alam, may binibinta dyan sa tindahan na hindi ko lang papangalanan. May binibinta dyan sa tindahan na pangtanggal ng mga kalawang, pangtanggal ng mga existing oil, pangtanggal ng mga kahit ano na mga naka-stock dyan, pangpalambot sa mga naging matigas na dyan na mga bagay. Kung babasahin nyo yan sa likuran, may naka-indicate dun na kerosene. Kaya ang gagamitin natin para makasave tayo, kasi medyo mahal yan, mga nasa around 200 siguro yan, 200 plus.
para makasave tayo mga kalaag, ang gagamitin natin is kerosene. Direkta kerosene na lang mga kalaag. Kasi ano, para makasave tayo, tsaka ano, yun din lang naman yung gamit nila eh. Kaya ano, tsaka meron tayong screwdriver, tsaka flat screw, tsaka pliers. Yan. Tsaka wag nyo talagang kalimutan yung trapo. Oh no! Kasi pagkatapos talaga hanapin mo yung trapo eh. So yan mga kalaag, let's go. So yan, tatanggalin na natin ngayon tong PCB valve. So yan, para to kay Biawing, no? Biawing yung nagre-request kung ano yung function ng PCB valve. O yun, na explain ko na. Kailangan talaga to, kailangan talaga to sa makina mo. Kaya hindi talaga dapat i-condemn yung PCB valve mga kalaag. Yan, may ano lang, may nilagay lang tayo dito na hose clip. Yan. Ayan, tinanggal ko na. Madali na naman to tanggalin mga kalaag eh. Kaya kung ako sa inyo, kayo na lang yung mag ano, kasi madali lang naman. Yan. So yan, natanggal ko na yung PCB valve. Yan. Tinip ko na lang to dito mga kalag kasi may yung hose natin may medyo may sira ng konti, kaya tinip ko na lang dito. Yan. So yan yung PCB valve. So yan, natanggal na natin yung PCB valve mga kalag. Yun lang no. Madali lang tanggalin kasi nasa ano lang naman yan eh. Nasa ibabaw na bahagi. Yan. Tatanggalin natin tong hose clip baka mawala. Yan, so ito mga kalaag, yung ano nito ng PCB valve, para malaman mo na hindi pa yung sira yung PCB valve, saka para malaman mo kung sira na ba talaga, pag ihipan mo yan galing dito, galing sa halimbawa ito yung valve cover, pag ihipan mo yan papunta dyan, kailangan lumalabas talaga yung hangin dyan. Pero pag dito mo naman inihipan papunta ng valve cover, kailangan hindi yan pwede maihipan, walang hangin na lalabas dito. Kasi kung anong mga kalaag, kung intindihin nyo, galing sa vacuum papunta ng valve cover papunta dito sa PCB valve, yung mga fumes na nilalabas niya, hindi yan mabuburn lahat. Kaya kailangan dapat hindi yan babalik sa valve cover, kailangan nakastack lang dyan para unti-unti niyang sinusupply doon sa spark plug. Kasi hindi lang yung daanan niya, kasi ini-stack niya muna yung hindi pa na lahat na supply, saka bago niya ay unti-unti lang yan yung binibigay na fumes doon sa intake. So ayan ha, titignan natin ha. Yan, punasan natin. Yan. Ayan, narinig nyo? O, kailangan talaga lalabas yung hangin dyan. Kasi yung fumes, inihigop niya papunta sa intake. Pero pag dito mo naman inihipan, kailangan hindi yan babalik. Yan yung ano, yung okay pa na PCB valve yan. Yan, walang lumalabas na hangin mga kalaag. Yan, so ibig sabihin okay pa yan mga kalaag. Kasi kailangan hindi talaga babalik yung mga fumes, kailangan ini-stack lang niya muna dito, tsaka unti-unti niyang sinusupply doon sa intake. Pero pag ihip mo dito, lumalabas din dito, wala na, sira na yung PCB valve nyo, kailangan nyo talaga yung palitan. Ano, makabili ka ng PCB valve doon sa mga surplus. Hindi ka na dito makakita siguro ng mga, meron siguro doon sa mga tindahan na malaki, makakita ka doon ng mga brand new, pero kadalasan talaga nasa surplus na lang. So yan yung function ng PCB valve, kailangan one way lang talaga yung daanan ng hangin. So ayan, tara linisan natin. So ayan, sa paglinis po nito mga kalaag, may mga ano yan, may mga parang fumes na naiwan dyan. Sa paglinis po nito, lagyan nila ng kerosene. Yan. Yan, dito nyo ilagay yung kerosene. Yan.
Yan. Yan, alug-alugin nyo lang mga kalag. Ayan, kung makikita nyo, ayan. Pag bitaw ko niyan, ayan. Ayan. Medyo maitim na yung kerosene na lumalabas. Ibig sabihin, madumi na sa loob. Ayan. Ayan. Kunti lang. Ayan. Kunting alog lang. Yan. Yan, di ba? Oh. Yan. Yan, so lumalabas talaga yung ano, kerosene. Yan. Pero pag dito mo naman nilagyan, hindi yan lalabas dito kasi okay pa to eh. Hindi pa to sira. Yan. Ayan, tatakpan ko muna. Yan. Yan, tignan nyo. Yan, oh. Walang lumalabas, no? Pero, pag ganun mo, yan. So, ibig sabihin, okay pa yung PCB nyo. So, yan lang. Kukunin mo talaga yung ano, yung naiwan ng mga kerosene sa ulob. Yan. Yan mga kalag. Pag inihipan mo dito, walang lumalabas. Yan, oh. Wala talaga. Wala. Pero pag dito naman, ayan, oh. Yan, lumalabas yung hangin. Dito, wala. So okay pa to, good to. Yan lang, no? Para kay yung tanong kay ni Boss Biawing, yan. Na paano malalaman kung okay pa ba yung PCB valve, saka ano, pwede ba i-condemn. So para sa akin, boss, ganyan lang pag-identify mo kung okay pa ba yung PCB valve at saka hindi na. O pag inihipan mo dito, kailangan hindi lalabas ditong hangin. Pag dito mo naman inihipan, kailangan lalabas diyan. Saka yan, kung inihipan mo na dito, saka lalabas dito, sira na yan. Saka kailangan mo nang palitan ng PCB valve. Para sa akin, hindi ko po i-condemn tong PCB valve kasi malaking gamit po talaga to sa makina niyo. Lalo na nung malayo na yung biyahe niyo. Kasi yan, may tendency po dyan na dun sa valve cover. Yan, ipapakita ko sa inyo. Dito sa valve cover, stuck lang dyan yung mga fumes tsaka yung mga existing na oil. Mag-overheat po yan mga kalag. Delikado po yung spark plug niyo dyan, tsaka yung barbula niyo, tsaka yung mga rocker arm niya. Delikado po yan sa sa overheating. Kasi yung mga fumes na nandyan, hindi lang ilalabas. So kung na-stuck lang dyan, lalabas na yan dyan dito mga kalag sa matagalan. Lalabas na dyan kahit saan yan. Tsaka dito, pupunta na dito sa air filter nyo. Tsaka delikado pag pumunta na dito sa air filter, tsaka mahigop dito sa carburetor nyo. Yan, yung carburetor nyo naman yung masira. So kailangan talaga buhay yung PCB valve para ito magpa-function to. Pag wala yung PCB valve, hindi to magpa-function mga kalag. Kasi ang trabaho nito ng PCB valve, hihigop siya ng hangin. Yan, galing dito sa air filter. Kaya nga kailangan malinis tong air filter eh. Galing dito, hihigop yan. Pagpunta dito, yung mga existing na fumes dyan, ilalabas dito kasi hihigupin ng PCB valve. Pagkatapos, i-stack niya muna dito. Unti-unti niyang isusupply pabalik sa intake. Tsaka susunugin ulit doon sa spark plug sa ilalim. Yan yung gamit. Yan yung gamit ng PCB valve. Kaya para sa akin, hindi ko talaga i-condemn yung PCB valve.
yan yung yan lang yung sagot ko sa inyo mga kalaag. Tsaka salamat po talaga sa lahat ng mga nagtanong mga kalaag ha. Saka sa yung mga sumusuporta sa atin. Nasa road to 500 na tayo. Tsaka yung bago natin subscribers, salamat po. Nasa 200 plus na tayo mga kalaag. Yan, shoutout mo na. Shoutout dun sa mga fisherman na nagbablog din dun sa Danau City. Laragan Brothers TV. Yan yung nila, yung channel nila dun sa YouTube. Tsaka shoutout din ni Arnold Castro. Okay, salamat po sa inyo mga kalag. Shoutout din ni Rems Andrade. Yan, shoutout sa inyo mga kalag. Yan. So dito tayo sa tanong ni James Arabia. James Arabia, ito yung tanong mo. Bossing, ano ba ang sira pag ang spark plug ay laging busted o sira kahit bagong palit? Yan. So sa tanong ni James Arabia mga kalaag, ano ba talaga yung sira? Kasi yung spark plug daw niya kahit bago na palit, maging busted pa rin. So i-explain ko sa inyo mga kalaag. Tsaka so Boss Arabia, ang nangyari sa inyo boss, siguro yung nangyari sa iyo, ito yung mga spark plug natin, yung number 1 na spark plug, number 3, tsaka number 2. Yan yung firing order ng F6A engine, 1, 3, 2. Yan, pag magtutune up ka, kailangan talaga unahin mo yung 1, pagkatapos yung 3, tsaka ipanghuli mo na tong number 2. Ang sagot ko sa tanong mo boss, kaya nasisira siguro yung spark plug mo, siguro po loss compression po yung barbula mo. May tendency po kasi pag loss compression yung barbula, medyo masikip yung barbula mo, medyo masikip sa yung rocker arm mo, medyo masikip doon sa barbula, walang masyadong play, mag-overheat yan. Pag overheat yan, iinit yung spark plug na yan. Pag iinit yung spark plug, kahit na ano pa yung bago yan, babasted din talaga. Tsaka yung spark plug na ilalagay nyo, huwag kayo bibili ng yung mga baga, yung mga mura na spark plug na may parang mga karayom na yung yung mga point niya. Huwag kayong bibili diyan. Ng ganyan. Bibili niyo yung mga flathead talaga yung bibilhin niyo, kay yung mga old na type na mga flathead na spark plug. Saka yung dahilan na parating nasisira yung spark plug mo, isa yun, yung klase sa spark plug, kaya sa ori ng spark plug, saka yung pag settings mo dun sa rocker arm dun sa barbula. Siguro din naman kulang sa timing. So hindi siguro na timing ng tama. Kasi isa din 'yan sa dahilan na masisira yung spark plug. Tsaka ito ng distributor niyo. Isa din to sa dahilan, kasi ito pag in-advance mo talaga to ng todo, sinagad mo dito, in-advance mo, mag-overheat din yung spark plug mga kalaag. Kasi masyado ng wild na yung makina nyo, kasi medyo kailangan nyo talaga. Tuturuan ko kayo sa susunod na video vlog natin, tuturuan ko kayo kung paano mag set up nito. Pag set up sa distributor, may tatimingin lang tayo dito mga kalaag. Kailangan nyo lang i-timing dyan sa flywheel, tsaka dito itutuno natin tong tuturuan ko kayo kung paano magtuno ng distributor na hindi maging advance na masyado yung distributor niya. Kasi pag maging advance na yan, delikado yan. Tsaka kung buhay pa naman tong vacuum advancer niyo, hindi naman niyo kailangan i-advance ng todo talaga tong distributor, no? Kasi ito yung ito na yung magbibigay advance Kasi sa iba kasi mga kalaag diyan dito sa distributor, yung iba in-advance na nila, sinagad na nila yung iba. Pero para sa akin, function pa naman yung vacuum advancer niya. Yan yung nagbibigay ng advance. So
para sa akin okay lang na hindi nyo isagad, kasi para kalmado lang yung makina nyo, saka hindi masyadong wild yung tunog. Kasi pag hatak mo itong vacuum advancer, siya na yung mag-a-advance ng kuryente. Yan. So parang yan, kung baga parang turbo. Yan, pag hinatak mo, siya yung bibigay ng todo ng kuryente. Kaya hindi mo na kailangan i-advance. Kailangan nyo talaga yung vacuum advancer nyo. Kailangan talaga buhay din yan. So kailangan talaga itong vacuum advancer nyo, kailangan buhay talaga yan. Tsaka kung masisira nyo, humanap talaga kayo ng paraan na palitan to. Kasi ito yung nagsisilbi na ito yung nagsisilbi ng lakas ng makina nyo. Kasi paghatak nyo ng gas, babacuum yan, bibigay talaga yan ng kuryente na malakas. Tsaka yan, kung gaano supply nito ng carburetor nyo, tsaka pag advance ng kuryente nito, yan, dyan magkaroon ng malakas na power yung makina nyo. Yan, so ngayon, yan lang mga kalag yung sagot ko ni James Arabia. Para sa akin boss, kailangan nyo talaga yung i-timing mo ng proper, saka huwag nyo masyadong i-advance yung distributor. Yung distributor, yan yung nagsilbi na yung tawag ng iba nito, yan, CDI. Yan. Tsaka kailangan yung proper tune up talaga sa makina nyo. Tsaka sa next vlog ko, ipapakita ko sa inyo kung paano mag proper tune up sa Suzuki F6A engine. So yan lang mga kalag, no? So shoutout din, may nagpa-shoutout pa mga kalag. Shoutout ni Jomari Suralta, yan. Shoutout din ni It's Me Milay 09, yan. Tsaka ni Ruina Bulay, yan. Shoutout din mga kalag. Shoutout din ni Rans Navarro, yan. Salamat sa inyo mga kalag, sa mga nagpa-shoutout na mga kalag natin dyan. Tsaka ni Tia Miri, shoutout ni Tia Miri, Estrella. Mga kalag, yan. Dyan si Tia Miri mga kalag. Shoutout din ni Tia Yuli Mortijo Cartagena, yan. Shoutout sa inyo mga kalag. So yan lang mga kalag, no? Yan, ay babalik na muna natin tong PCB valve, yan. So yan, kung meron kayong mga tanong pa rin dito sa parte ng makina natin, try nyo lang na i-comment tsaka magtanong sa akin, kasi susubukan ko at tsaka gagawin kong lahat para masagot yung mga tanong nyo. Tsaka sa mga disclaimer po natin dyan, pasensya na po kung medyo mali po ako, pero sana po sumuporta na lang kayo dyan. Salamat po sa lahat ng mga sumuporta talaga sa atin. Salamat mga kalag. Ito po sa akin kasi DIY lang po talaga to. Kaya lahat ng mga sa multicab pinaktis ko talaga, kasi para maging marunong din tayo. Kasi para maging do it yourself na lang, kasi medyo mahal yung mekaniko kasi mga kalag. Oo. Kaya para din kung ako sa inyo, mag-try din kayo. Huwag kayong matakot na masira mga kalag, kasi pag mag-careful lang talaga kayo, hindi talaga yan masisira. Tsaka mindset lang talaga, para hindi kayo mawala saan na kayo dyan na tinanggal nyo, kung ano pang ginagawa nyo dyan. Kasi nakadagdag din kasi kalaman ko yung tatay ko, kasi automotive yan, graduate automotive. Kaya mekaniko din siya, kaya doon din ako magtanong sa kanya kung medyo hindi ko na kaya. So yan mga kalag. Tsaka dyan sa mga nagtanong natin dyan ni James Arabia tsaka ni Boss Biawing, salamat po sa inyo ng marami mga kalag, sa inyong mga tanong tsaka sa pagsuporta talaga natin. Salamat po sa lahat. Tsaka yung mga subscribers natin na nasa ibang bansa, yung mga OFW, salamat po sa inyo lahat talaga mga kalag. Nila ni Sunshine Rapal from Vancouver, Canada. Saka yung si Island Farm Vlog from Abu Dhabi.
Abu Dhabi ba yun? Saka ni yun ni yung mga taga Iligan City. Sa mga shoutout dun sa lahat ng mga taga Iligan City, mga kalag. Sa lahat po ng mga OFW natin, lalo na ni Havana Mestiza Filipina ba yun? Yan, salamat po sa inyo. OFW din yan, mga kalag. Shoutout din sa mga nasa yung sa mga taga Canada dyan na nanood natin ngayon. Salamat po talaga sa inyong lahat. Saka sa mga taga Danau City, yan, salamat po sa inyong pagsuporta. Salamat po. Saka sana makamit natin ngayong Disyembre ay yung 500 subscribers, mga kalag. Yan. Road to 500 na kasi tayo ngayon sa kunti na lang. Sana marating natin ngayong December na to. Saka next year baka maka 1,000 na tayo. So yan, pasensya talaga na ngayon lang ako nakabalik kasi medyo sumakit yung balakang natin. Ayun, okay na, medyo okay na, mga kalag. So yan, balik na tayo sa Team Vlog. Shoutout dyan ni Jared Plinius. Yan, shoutout, mga kalag. Yan, yung pugi na anak ni Manidodi. Jared Plinius. Sa mga Plinius family dyan, shoutout din ni Deep Plinius, mga kalag. Ni Chamir na rin Estrella, shoutout din. So salamat sa inyo, mga kalag. Sana hindi kayong magsawang sumuporta sa atin, saka sumabaybay talaga sa ating mga video vlog, man. At saka sa hindi pa yan na mga nakapunta dito sa Kamutis, kung gusto niyo pumunta dito, pwede na talaga kayo dito mag tour, mga kalag. Saka pwede niyo rin akong pakyawin, mga kalag. Yan. So salamat sa inyo, mga kalag. So salamat po talaga, sana hindi kayo magsawa. Hanggang sa susunod nating video vlog.